August 4 ako nagsabi, 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. I would like to second the motion. I would like to explain why. You know, last August 4, I delivered a privileged speech questioning the, I think, mangled beyond recognition 2025 budget. And I was very specific on the automatic appropriations. Almost ang daming ginalaw. So hindi lang yung program appropriation, new general appropriations ang ginalaw pa yung program. In fact, towards my ending statement, I have said that 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress. Sinabi ko yan. You know what? Nung araw sa time namin, pag may nag-mention sa previous budget, yung former chairman, tatayo kagad yan sa plenary. Magsasalita, question of privilege, individual and collective privilege, i-explain kung anong nangyari. Mr. Chairman, August 4 ako nagsabi, 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Does this mean na hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress? So I second that motion, Mr. Chairman. Grabe yung sinabi dito ni Congressman Isidro Ungab, mga kababayan, no? Talaga namang sampal sa pagmukha ng mga kasama niyang congressman ito, mga kababayan, na sobrang tahimik at ayaw pa nilang ipatawag itong si Saldico dito sa hearing na ito, no? Ayan, sinabi ni Congressman Ungab, no, na sa panahon niya, kasi naging chairman din po siya ng appropriation, mga kabayan, ng ilang taon. Sinabi niya, no, nung time nila ay kapag may mag-mention, no, ng previous budget, yung former chairman ng committee ay tatayo doon sa plenary, mga kabayan, at magsalita. Questions of privilege, individual and collective privilege, mag-explain kung anong nangyayari doon sa mga previous budget, mga kababayan. At since August 4 pa nagsabi itong si Congressman Ungab na ang 2025 budget ang pinaka-corrupt na budget sa buong history ng Congress, ay hanggang ngayon wala pang denial, no, itong previous chairman ng committee na si Saldico at yung mga kasamahan niya doon sa Committee on Appropriation, ay hindi nila kayang i-dispute, no, hindi nila kayang pasinungalingan itong mga sinasabi ni Congressman Ungab na pinaka-corrupt nga itong 2025 national budget. At itong si Saldico hanggang ngayon ay no show, no? Walang balita kung nasaan na, mga kababayan. At pinapatawag na nga po nila, may motion na nga dito si Congressman Egay Erese na papuntahin itong si Saldico at magpaliwanag kung anong nangyari doon sa mga budget ng 2025, mga kababayan. Pati si Congressman Toby Chanco ay gustong papuntahin nga itong si Saldico para ipaliwanag, pati yung small committee report na inihingi niya ay hindi pa po binigay sa kanya, mga kababayan. Pero itong si Terry Redon, iba naman yung kanyang take dito, mga kababayan. Yung pinag-uusapan lang daw nila is patungkol dito sa mga anomalya sa flood control. Bakit daw kailangan papuntahin si Saldico doon sa mga budget insertion? Ayan, so itong si Terry Redon ay sinasabi niya na nililihis daw nila Congressman Chanco at ni Congressman Egay Erese itong kanilang hearing, no? Kasi yung usapin lang daw dito dapat nila ay patungkol sa flood control at yung mga anomalya dito sa flood control projects, yung mga ghost project. At bakit naman daw napunta dito sa mga insertion, no, budget insertion. At yung matatamaan nga dito is si Saldico kasi siya yung chairman ng Committee on Appropriation ng panahon na ginawa itong budget ng 2025. At kalaunan, nung nagawa na po nila itong budget, mga kababayan, ay tinanggal itong si Saldico at pinalit itong si Stella Kimbo. Pero marami pa rin nagsabi na mananagot pa rin itong si Saldico kasi nung time na inalis siya dito sa Appropriation Committee ay nangyari na, no, tapos na po ang lahat ng budget, mga kabayan, lahat, tapos na ang BICAM dito at saka lang pinalitan siya ni Stella Kimbo, no? At hanggang ngayon hindi pa po nalaman kung saan kaya itong si Saldico ngayon nagpunta, kung nasa Pilipinas pa ba ito or kung saan, dahil tahimik nga, walang balita, mga kabayan, patungkol sa kanya. At wala man lang siyang statement dito, no, na kahit pasinungalingan niya i-dispute niya itong mga sinasabi ni Congressman Ungab. At ito nga po ay hinihintay pa hanggang ngayon
dito sa Supreme Court kung kailan po aaksyonan, no? Kailan po magkaroon ng oral argument itong Supreme Court patungkol dito sa petisyon nila Congressman Ungab at ni Attorney Vic Rodriguez na kini-question nga nila itong 2025 national budget, mga kababayan. So hanggang ngayon wala pa pong balita, no, kung kailan kaya magsagawa ng oral arguments itong Supreme Court natin. At para po sa aking opinion, mga kababayan, itong si Terry Ridon ay mukhang hindi ata alam pa, mga kababayan, na doon magsimula, no, itong budget, no, itong mga korupsyon dito magsimula sa mga budget, mga kababayan, itong mga insertion na kung saan hindi po nalalaman kung saan po napunta. Yun po yung sasabi rin ni BP Sara na itong mga budget, mga kababayan, kung saan siningit, doon po nangyayari yung mga kababalaghan. Ay mukhang itong si Terry Ridon ay siguro ayaw niyang mapahiya, mga kababayan, itong Kongreso. Kaya nagpapalusot po siya ngayon, no? Ayaw niyang madawit itong si Saldico, itong sa mga budget insertion. Ayaw niyang mapag-usapan pa lalo, no? Dahil siguro sa tingin niya ay mas lalong masisira yung credibility, no, ng House dito sa mga hearing na yung pinupush lang naman niya yung sa corruption, mga kababayan, dito sa mga flood control. Mukhang ayaw niyang pag-usapan, mga kababayan, or ayaw niyang tumbukin, no, yung pinakapunot dulo, no, ang pinakaulo ng mga corruption na ito nga po yung mga congressman na nag-insert ng mga budget kung saan-saan. At imagine nyo, 13 billion plus yung insertion na nangyari noong 2025, no, sa pangunguna ni Saldico. Siya yung proponent noon, mga kababayan. 13 billion plus, 13 billion 800 million plus yung budget na na-insert nila noong 2025 BICAM, mga kababayan. At itong si Terry Ridon ayaw talaga niyang ayaw niyang ipatawag itong si Saldico, pati sila Janet Garin, may mga objections sila. Ay grabe, no? Ayaw nilang mapag-usapan, ayaw nilang ipatawag kung anong nangyari. Kung tutuusin, doon po nag-umpisa, no, yung corruption nga dito pa lang sa mga budget insertion na ito, mga kababayan. At iwan ko lang kung itong mga congressman na mga kontratista rin kaya, mga kababayan, ipapatawag ni Terry Ridon, no, dito sa kanyang komite, dito sa kanilang TRICOM hearing, no. Iwan ko lang at alam naman nila, may mga intel naman yan, alam nila kung sino-sino yung mga congressman na mga kontratista. At pati nga doon sa kanyang sagot na mukhang ayaw pa nilang imbitahan itong si Mayor Benji Magalong. Ayan, nakakapagtaka lang, mga kababayan, talaga nung sinabi niyang mukhang in the future pa daw, or sa in the future pa iimbitahan nila itong si Mayor Magalong, mga kababayan, dahil parang hindi pa daw masyadong yung mga sasabihin ni Magalong. Dito daw muna sila mag-focus sa mga flood control na mga project at itong mga ghost project. Ay grabe talaga itong isip niya, no, ni Terry Ridon, mga kababayan. Mukhang itong hearing nila ay parang lang to, mema lang, mga kababayan. So sana dito sa Senado ay iba yung atake dito ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Sana po talaga ay papanagutin, no, itong mga totoong kawatan, itong totoong mga may sala dito sa mga flood control na ito, mga kababayan. Dahil hindi po biro yung nawawalang pera ng kaban ng bayan, mga kababayan, dahil sa mga ginagawa nila dito. Ayan, isipin mo, sinabi ni Finance Secretary Recto, no, nasa tinatayang 42.3 billion pesos hanggang 118.5 billion pesos ang nawawalang pera, no, dahil dito sa mga ghost project na ito, mga kabayan. So mantakin mo, ghost project pa lang yan, no, from 2023 hanggang 2025. So imagine mo, 2 taon lang, mga kababayan, pagitan, or higit kumulang 2 taon. Aabot na hanggang 118 billion pesos ang nawawala sa pera ng bansa, mga kababayan, dahil dito. So talagang swerte itong nakakuha ng mga project na ito, no, lalo na yung mga ghost project. Talagang 100% yung perang pinaghahatian nila or paghahatian nila. Bukod pa dyan sa mga substandard na mga materyales na kung saan nakikita natin dito sa mga inspeksyon sa mga flood control na wala po halos bakal itong mga proyekto nila. Kaya isang ulan lang, isang baha lang ay wasak na agad yung kanilang yung kanilang proyekto, mga kababayan. At hindi lang yan sa flood control, pati nga yung sa kalsada, yung mga sinasabi ni BP Sara, yung mga school public buildings, yung mga cat's eye, yung mga rock netting, etc. etc. Marami pa yan, mga seawall. Marami po silang sources, mga kababayan, no? Maraming proyekto ang pinagkukunan nila ng
corruption, no? Or ikaw lang source ng corruption. So, ano po masasabi nyo dito mga kababayan sa sinabi ni Congressman Isidro Ungab? Ayan, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.